Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa paghanda po natin sa misteryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo, halina po tumingi po tayo ng lakas, pagpapala at kapatawaran sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapaan sang katauhang masawayin. Ipagalo mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay nihugos sa kinaroroonan ko ang isang tilang kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati may ilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, Hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin na Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at pasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa akin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon. Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung bininyagan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin, nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino akong hahadlang sa Diyos?" Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna, at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa,
Gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sarap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambanam, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sumaini po ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kung hindi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba bagkus pa nga ay patakbong lumalayo sapagat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at ang mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga may birthday, happy birthday po. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Isa ho sa hindi pinagkakasunduan nung panahon po ng ating Panginoong Hesus ay tungkol sa pagkain. Alin ang marumi at alin ang hindi. Ritually clean and ritually unclean. Halimbawa na lamang ho ng pagkain ng baboy. Ang mga Hudyo ay hindi ho kumakain ng baboy. Hindi dahil sa pinag-uusapan dito ay hygiene, kung hindi, yung baboy, nung una ay
ginagawa ho itong sacrificial lamb o sakripisyo ng mga Canaanites o ng mga Hintil doon ho sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ho ito ay naging ritually unclean. At mayroon pa hong ibang mga pagkain na hindi ho nila kinakain. Tulad na lamang ho ng mga kapatid natin sa ibang relihiyon. Hindi kumakain ho sila ng baboy. At sinusunod ho nila, yun hong utos sa aklat ho ng Levitico, chapter, kung di ako nagkakamali, chapter 7 or chapter 3, nang nakalagay doon ay huwag kayong kakain ng may taba at kakain ng dugo. Kaya yung iba ay hindi nakain ng dinugan. Ay kasalungat naman ho sa atin, mga Katoliko, ay paborito pa nga ho natin lechon. Ay ako, ay paborito ko pa adobo. Adobong paiga. Ngunit yung nilinaw na ng ating Panginoon. Kasi ho, arihong si Pedro ay pumunta ho doon sa mga hintil. Ang mga hintil ho, ito yung mga pagano na sila din naman nung kumakain ng baboy. Ang sabi ng Panginoon ay magpatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa yung Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o hindi karapat-dapat. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. Kaya nga ho, si Jesus na rin na nagsabi, ano ba yung nagpaparumi sa katawan ng tao? Hindi kung ano yung mga pagkain na pumapasok sapagkat sabi din naman sa Biblia, si Jesus na nagsabi, dito naman ay ating idudumi. Sapagkat yung pagkain hindi naman pumupunta sa ating puso. Ang nagpaparumi ay kung ano yung lumalabas sa ating puso. Bakit ho ito naging isang malaking issue o talakayan nung panahon ni Jesus? Sapagkat ito hong mga kababayan ni Pedro na mga kapwa Hudyo ay hindi ho nila matanggap ito hong mga hintil na ito na basta na lamang magpabinyag at tanggapin bilang Kristiyano. Ano ang issue? Sapagkat sila'y kumakain ng baboy, ng may taba. At para sa kanila, itong spiritually unclean food na ito rin ang nagpaparumi dito ho sa mga hintil. Kaya hindi agad ho sila matanggap. So maliwanag dito na di lamang ang usapin ng pagliligtas ay tungkol sa pagkain. Maliwanag sa atin na sinabi ng ating Panginoong Yesus, tayo ho ay may lugar, may espasyo sa Kanya. Ano man ho ang ating kinakain. Ang mahalaga ho ay kung ano yung inilalabas sa atin hong mga puso, kung ano ho yung ating mga sinasabi. Kaya yung iba para sa atin nga ay di ito, ay lahat naman ho ay tayo pa din mga Pilipino, napakahilig sa pagkain, lalo na nga ho pag may taba, ay lalong nasarap ang pagkain. Sapagkat para nga ho sa atin, ay nilinis na ito ng ating Panginoon. Yun yung naging issue. Sapagkat hindi agad nila matanggap itong mga hintil na ito. Kaya nga pinuna nga ho nila si Pedro nakikain sa mga hintil. Itong mga hintil na ito tinuturing ng mga Hudyo na second class, na hindi sila kabilang sa maliligtas. Dito naman po sa ating ebanghelyo, ito ho ay may pagkakatulad ng selebrasyon ho natin kahapon. Ito ho ang Good Shepherd Sunday, Linggo ng Mabuting Pastol. Sa atin naman hong ebanghelyo ngayon, may pagsasalarawan din. At si Jesus ay nagsabi ng talinhaga na ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magdanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Kung titingnan ho natin, hindi lahat ho ng pastor
pastol o nagpapastol ay mabuti. Mayroon din hong masama. Kaya nga't paglalarawan din ang dumadaan sa bintana, ang dumadaan hindi sa pintuan, ay mga tulisan at magnanakaw. Ano ho ba ang role ng pastol? Ang role ho ng pastol ay dalhin ang mga kawan papunta sa Diyos. Ang role ho ng mga pare, ang role ho namin ay ilapit kayo sa Diyos. Hindi ilapit sa akin. Hindi ilapit kung kanino pa man. Ilapit kay Kristo. Yung iba, tuwan-tuwa pag maraming kayong mga likes, yung mga vloggers, yung mga influencers. Tuwan-tuwa pag maraming nanunood. Pero saan ba nilalapit kayo ng mga sa kanilang mga sarili? Hindi yan naglalapit sa Diyos. Kaya ito ho ang role ng mga pastol, ng mabuting pastol. At dito'y sinasalarawan din kung anong tungkulin naman ng mga kawan. Sila ay marunong makinig sa tinig ng pastol. Yun ang isang bata na pag tinatawag mo, hindi agad basta lilingon at hindi agad yan sasama. Pero yung bata, pag ang tumawag ay ang ama o ang ina, alam ka agad niyan. Ganyan din ho ang mga kawan, tayo mga kawan. Sana ho, ay hindi kung kani-kaninong tinig ang ating sinusundan. Sapagat may isang tinig na dapat ho tayong pinakikinggan. Katulad ho ng pagbabahagi ko kahapon, ang tanong ko ho ay, mayroon pa ho bang excitement pag kayo ho ay nasimbat, nakikinig ng mga salita ng Diyos? Mayroon pa ho ba bang diin sa ating mga puso pag tayo ho ay nakikinig ng salita ng Diyos? Kaganda nga ho ang salita ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon. Mayroon pa ho bang excitement? Nabanggit ko nga ho, ay unang pagbasa, ay unang paghikab na kaagad Ay lalo na pag ikalawang pagbasa, ay ikalawang paghikab din. Ay baka pag sa Ebanghelyo, ay mahaba-haba ng paghikab, pagtulog na. Meron pa bang diin sa atin ang salita ng Diyos? Ang mabuting balita na ito. Kaya, kayo naman ho ay mga lagi ding nasimba, kung linggo-linggo, ay ano ba ay yung mga tinig? Sana naman ho ay may natandaan kayo simula nung kayo sumimba. Sana naman ho may natandaan kayo sa sinabi ng pari. Sana naman ho may napulot kayo. Sana naman ho kayo may kwento na pwedeng ibahagi sa ibang tao sapagat kayo ay nakinig. May lalapit pa sa akin sa ibang pare, Father, kaganda ng inyong sermon. Nakaka-touch. O sige nga, sabihin mo nga ano sinabi ko, basta Father maganda. Basta maganda. Eh, iyon na yun. O ikala ko, hubak ay tunay na nakinig. Ano yung nakaantig sa inyong mga puso? Kaya yan, kung may tungkulin ang pastol na dalhin sa kabutihan ng kawan, ay ang kawan din ho, in mutual, ay meron din tungkulin para sa pastol. Sundan ang kanyang tinig at hindi ho tayo maliligaw. Ang Panginoon ng mabuting pastol na nakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kanilang pangalan, iaalay natin ang ating mga panalangin sa Diyos sa taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito,
sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan ng iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigan sa libutan, sa iyong kagandahan loob naritong aming may alay, mula sa lupa at bunang pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa iyong kagandahan loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunang paggawa ang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na nilobong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayin niyo. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkakasalo-salo ang tanim sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gayong mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aba, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria ng Diyos ni Poong San Jose, ang kalisisang esposo ng mahal na Berheng Maria, kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palatay lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak, ninilobong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa lahat.